Sa mapagpalamang pangalan Kristo Jesus, kami nagpupuri, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong kahabagan na hindi masukat, hindi magmamaliw, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya na patuloy na kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Hindi ka man namin nakikita, ngunit sapat na po para sa amin ang maramdaman ng iyong pag-ibig at kahabagan. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Magyabang lingkod doon na saga ng akin, wala po akong magagawa. And eat the words, O God, put thy words in my mouth, leading prayer for our beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang sa aming pagkinig, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, minamahal, yung palakpak na abot sa langit. Amen. Palakpak na may pagpupuri at dakilang tagumpay na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, our beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, and also to our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga nakapot manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at 10 sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, beloved co-workers, at mga minamahal, beloved musicians, sa lahat ng ating beloved choirs. At kung meron man tayong bisita, welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din naman po mga minamahal 10 sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, sa ating pong mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong si Kristo, at sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao. Mga minamahal, ay magandang hapon po, minamahal, sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kumusta na po kayo, minamahal? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, taglay ang pagpapala, taglay ang biyaya, kalusugan, at kalakasang spiritual, mga minamahal. Almost 4 months na nawala kami rito, mga minamahal. Amen. At salamat sa mahal na Panginoong Jesus na binigyan po kami ng pagkakataon para makabisita, mga minamahal, sa lugar na ito para papurihan at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang dakilang biyaya ang makasama ko yung muli, mga minamahal, ang makita kayong muli sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa dako ng Zamboanga. At ang Diyos po, mga minamahal, ang magbigay tibay, tatag sa ating mga pananampalataya, na hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y masumpong ang mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang matiyak natin ang langit at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mag-take place ang rapture, babalik ang ating mahal na Panginoon. Mapalad yung alipin na madutnan ng Panginoon na gumaganap ng ayon sa kanyang banal at dakilang kalooban. Amen. Kaya't patuloy tayong nagpapakainit, patuloy tayong naglilingkod, patuloy tayong nagsisikap na magampanan ang pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Anumang tungkulin na inatang ng Panginoon sa ating mga balikat, ay patuloy natin itong ginagampanan. Amen. Kahit minsan mahirap, kahit minsan maraming hadlang, kahit minsan maraming sagabal, amen. Ngunit patuloy pa rin nating inihakbang ang ating mga papaunahan upang ganapin kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Tayo pong natin mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ihanda po natin pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili
sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. And let's talk about the topic, trusting God's heart. Trusting God's heart. Yung pagtitiwala sa katapatan ng puso ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang puso ng mahal na Panginoon is perfect. Perpekto ang puso ng ating mahal na Panginoon. Amen? Walang bahid ng pagtanggi, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng pag-alinlangan. Perpekto ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal ng ating pinag-aaralan, the highest level of worship is when we still worship the Lord, even things fall apart and complicated. That is the highest worship, highest level of worship. Yung pinakamataas na level ng uri ng pagsamba ng isang mananampalataya ay yung sasambahin pa rin niya ang Panginoon kahit hindi niya maintindihan ang sitwasyon, kahit komplikado ang mga pangyayari, pero pupurihin pa rin niya at pasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ay nasa antas ng mataas na level ng pagsamba. Amen? Marami kasing mananamba na kapag nasa pagsubok, kapag nasa problema, nasa kahirapan, nasa kagipitan, inanlulumo na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tinatabla na po ng panghina at panlulupaypay sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, yung highest level of worship, ito po yung uri ng pagsamba na pupurihin mo pa rin ang Panginoon kahit nasa pagsubok ka. Paglilingkuran mo pa rin ang mahal na Panginoon kahit nasa kagipitan ka. Aawitan mo pa rin ang ating dakilang Diyos kahit ikaw, mga minamahal ko, ay nasa matinding kahirapan. That is the highest level of worship. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang ganyang uri ng pagsamba ng isang Kristiyano ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen. Nalulugod ang Diyos kapag pinupuri pa rin natin siya kahit tayo po, minamahal ko, ay nasa kagipitan. Ang sabi po rito, the Lord teach us that always believe in Him. Tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon na palaging magtiwala, palaging manampalataya sa Kanya. Whatever may happen, mga minamahal, ano man po ang mangyari sa buhay natin, ang gusto ng ating mahal na Panginoon magtiwala sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, manalig pa rin tayo sa Kanya, mga minamahal. Kahit po nagkakagulo na, mga minamahal, ang takbo ng buhay natin, ang nais ng mahal na Panginoon ay manatili tayo sa Kanyang presensya. Ang sabi rito, mga minamahal, we are in a difficult situation or even in a unclear situation. Mahirap na sitwasyon, malabong sitwasyon, mga minamahal, ang gusto ng Panginoon, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Marami pong mga Bible character sa Biblia na sila po'y humarap sa isang critical na sitwasyon, pero mga minamahal, hindi nila alam kung bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon ang ganong pangyayari. Dahil minsan, mga minamahal, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Amen? Nagtatanong tayo sa mahal na Panginoon, pero walang kasagutan. Because sometimes, may mga question tayo, may mga tanong tayo sa mahal na Panginoon na hindi agad-agad binibigyan ng kasagutan ng ating mahal na Panginoon. It takes time. Minsan lumilipas ng araw, minsan lumilipas ng linggo, minsan lumilipas ng buwan, minsan inaabot pa ng 1 taon before, mga minamahal, bigyan ng katugunan, ng kasagutan ng mahal na Panginoon yung mga question sa ating puso at sa ating isip. Pero yung point natin dito, mga minamahal, may mga tanong tayo sa mahal na Panginoon dahil bilang tao, mga minamahal, hindi po maiwasan na meron tayong mga tanong, mga minamahal, at higit sa lahat, ang tunay na makapagbibigay kasagutan sa bawat nating mga tanong ay ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Pero sabi pa nga, mga minamahal, lahat ng bagay ay mayroong kapanahunan. Amen. Hindi pagtanong mo, sagot agad. Hindi kay pagtanong mo, sagot agad. Sometimes it takes time. Lilipas ang linggo, ang araw, ang taon, ang buwan before sagutin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin,
ay manatili tayong nagpupuri, manatili tayong naglilingkod, dahil isang araw, anuman ang nagbibigay kaguluhanan sa ating isip, katanungan sa ating puso, isang araw, bibigyan po yan ng kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang sabi rito, mga minamahal, sabi po ng isang kanta, ito po ay paborito nating kanta, mga minamahal, if we don't understand, if we don't see His plan, amen, kapag hindi natin matrace ang plano ng Panginoon, hindi natin makita ang pagkilos ng mahal na Panginoon sa ating buhay, yung point na para bang maramdaman natin na ang layo-layo ng Panginoon, yung point na para bang naramdaman natin na iniwan na tayo ng mahal na Panginoon, pero alam po ninyo, mga minamahal, kailanman ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Minsan pakiramdam natin na layo-layo ng mahal na Panginoon dahil left and right ang problema. Left and right ang kahirapan. Left and right yung mga suliranin. Something nag-iisip tayo, naandyan ka pa ba, Lord? Pinapatnubayan mo ba kami? Kumikilos ka pa ba sa buhay namin? Nasaan ka, mahal na Panginoon? Minsan, ganun ang sitwasyon ng ating buhay. Amen. Pero mga minamahal, maniwala kayo, kailanman ay hindi tayo iniwan. Kailanman ay hindi tayo, mga minamahal, pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Meron lang moment sa puso natin na pinababayaan tayo ng Panginoon na mag-isa upang makita, mga minamahal, kung tayo ba'y lumalago na sa pananampalataya. Dahil ang pagkakaibigan, yung lalim ng banding ng pagkakaibigan, hindi yan natitest sa panahon na magkasama kayo. Yung lalim ng banding ng pag-aasawa, hindi yan nasusubok sa panahon na magkasama kayo. Yan ay masusukat yung lalim ng banding ng pag-aasawa, ng pagiging magkaibigan, once na kayo po ay malayo sa isa't isa. Yung tinatawag na LDR, long distance relationship. Sometimes ganun. Hindi mo maramdaman ang mahal na Panginoon. Hindi mo makita ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Hindi mo makita ang plano ng mahal na Panginoon. Hindi mo maintindihan ang maraming bagay na nasa iyong paligid na bakit ito nangyari, bakit ito pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po natin kailangan pang malaman yung mga detalye sa mga bagay na nangyari sa atin. All we need to do is believe on Him. All we need to do is trust in Him. Amen. Kahit hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, kahit hindi mo naiintindihan ang kalagayan ng iyong paglilingkod, ang kailangan mo lang gawin, magtiwala, manampalataya, magpatuloy, mga minamahal, ilalim ng lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit napakagulo, kahit napakalabo ng sitwasyon, ang tanging magagawa lamang natin ay magtiwala tayo sa katapatan ng puso ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Hindi man natin makita yung pagkilos ng Kanyang kamay, hindi man natin makita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, but we know yung faithfulness ng Diyos, yung katapatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nananatili sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unang talata, Book of Lamentation, chapter 3, verse 22 up to verse 24. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Panaghoy, kabanata ay 3, at ang talata ay 22 hanggang 24. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ito pong Book of Lamentation, sa Tagalog, ito ay Panaghoy. Ito ay malapit sa Salmo, Book of Psalms, Book of Proverbs, Book of Ecclesiastes, and then Book of Lamentation. Malapit po dyan yung Book of Lamentation. Ito pong Book of Lamentation was composed and written by Prophet Jeremiah during of his suffering and affliction. Ito po'y sinulat niya, mga minamahal, sa panahon na siya po ay nakakaranas ng malalim na uri ng kadalamhatian. Amen? Dumaranas siya sa matinding hirap,
matinding pagsubok, matinding problema sa buhay niya. Sinulat niya yung Book of Lamentation, at yung ibig sabihin ng word na lamentation, it means expression of grief, expression of sorrow, mga minamahal, pagpapahayag ng mga minamahal malalim na kapighatian at kahirapan, mga minamahal na dinaranas ni Prophet Jeremiah. Ito pong point na ito, mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng malalim na question sa mahal na Panginoon. Bakit siya pinabayaan? Bakit siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Sapagkat itong time na ito, naisip niyang sumulat ng Book ng Lamentation, siya po ay hinuli, mga minamahal ko, ng mga sundalo ng hari, at siya po ay itinapon sa isang balon, mga minamahal, na wala ng tubig, ngunit punong-puno ng burak. Alam po ninyo yung word na burak? Yung nasa ilalim na po ng balon, wala ng tubig, pero may malambot pa na parang putik sa ilalim. That is word burak. Siya po ay hinulog sa isang balon na punong-puno ng burak, mga minamahal. Ilang araw, ilang gabi, siya po ay nandoon sa loob ng balon, mga minamahal, basang-basa yung kanyang katawan. Siya po ay nangangamoy, nasa gitna siya ng malalim na balon na punong-puno ng burak, mga minamahal. Siya po ay nagtatanong, Panginoon, bakit mo ipinahintulot sa akin ang ganitong pangyayari? Gumagalap naman ako sa iyong kalooban. Sinusunod ko ang iyong utos. Tinatalima ko ang iyong kautusan. Inutusan mo kong mangaral, ako'y nangaral sa mga Hebreo. Inutusan mo kong mangaral, ako'y nangaral sa mga Griego. Ginanap ko ang iyong kalooban. Amen. Parang sa atin minsan, Lord, dumadalo naman ako. Nag-overnight naman ako, Panginoon. Nag-Wednesday naman ako. Nagsa-Sunday naman ako, Panginoon. Nagtatapat naman ako sa pagbibigay. Ako'y sumusunod sa kabanalan. Ako'y nagpupuri sa bahay. Ako'y naglilingkod sa iyo, dumadalo palagi. Bakit mo, Panginoon, pinahintulutan sa akin ang ganitong bagay? Amen. Di ba sometimes meron tayong ganon? Pero ang kainaman lang, kahit may mga tanong tayo na hindi nasasagot, patuloy pa rin tayong dumadalo. Patuloy pa rin tayong nagpupuri. Patuloy pa rin tayong naglilingkod. Patuloy pa rin tayong nananatili ilalim ng lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nandun pa rin tayo sa under the shadows of His wings. Nasa ilalim pa rin tayo ng lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong tanong. Amen? Marami tayong tanong na hindi nasasagot. Pero mga minamahal, naunawaan natin sa puso at isip natin na sa kabila ng maraming tanong natin na hindi nasasagot, kailangan pa rin nating unahing hanapin ang kaharian, katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam natin, mga minamahal, na isang araw, anuman ang ating tanong, ito'y bibigyan ng kasagutan ng ating mahal na Panginoon. In the right time, in the right moment, tutugunin ng Diyos ang ating mga tanong. Sa unang talata, mga minamahal, ano pong sinabi ng Biblia? It is of the Lord's mercy that we are not consumed because of His compassion. Kindly po post po sa ating screen yung verse 1 po ng Book of Lamentation, chapter 3, verse 22 in Tagalog version. Kindly po. Ang sabi sa English, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Tayo po ay nanatili ngayon. Ito'y dahil sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po ng mga Israelites. Amen? Sila po'y nagkasala ng maraming beses. At kung gaano kadaming beses ang kanilang pagkakasala, ay ganun din kadaming beses sila po'y pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon ay napakalawak, napakalapad. Kung gaano kalawak ang karagatan, kung gaano kalalim ang karagatan, kung gaano nakatayog ang langit mula sa lupa, mga minamahal, ganon kalawak ang pangunawa at pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung walang habag ng Diyos, dahil sa ating paulit-ulit na pagkakasala, amen? Dahil sa ating paulit-ulit na mga pagkukulang, dahil minsan sa ating pagsuway, sa ating pagrebelde, dahil sa ating paglabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, baka pinuksa na tayo ng Diyos. Amen? Ngunit maawain ang mahal na Panginoon.
Mahabagin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bagamat minsan hindi tayo nakakasunod sa kanyang kalooban, bagamat minsan tayo nagkukulang, bagamat minsan tayo paulit-ulit na nagkakasala, bagamat minsan tayo po'y sumusuway, ngunit napakalawak ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. That is because of His mercy. Kaya hindi tayo pinupuksa, kaya hindi tayo kinukonsume ng mahal na Panginoon. That is because of His mercy, and that is because of His great compassion, mga minamahal, pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Dahil sigurado kung walang compassion ng Panginoon, kung walang mercy ng Diyos, kung hindi evident yung graciousness ng ating mahal na Panginoon, maaaring wala na tayo dito ngayon. Mabuti na lang ang Diyos nating nakilala ay Diyos na mapagpatawad. Mabuti na lang ang Diyos nating nakilala ay isang Diyos na puno ng pag-ibig at kahabagan. Malakas po na palakpak para sa mahal na Panginoon. In verse 23, there are new every morning. Sabi po rito mga mga, there are new every morning. Great is the faithfulness. Yung kahabagan ng Panginoon, ito'y bago tuwing umaga. Amen? Rini-renew palagi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. Kaya nararamdaman natin, mga minamahal, kahit pagod tayo buong maghapon, pagod sa isip, pagod ang ating pisikal na katawan, pagod ang ating puso sa maraming mga bagay, pero makita mo, pagtulog natin sa gabi, paggising natin sa umaga, bagong kalakasan ang ipinagkakaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, bagong kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, they are new every morning. Yung great and faithfulness ng ating mahal na Panginoon ay palaging rini-renew ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. In verse 24, ang sabi po rito, the Lord is my portion. Sabi ni King David. Amen? Ang Ginoo mao'y iyang bahin. Wala sa ilaing gipangitang bahin kundi ang Ginoo. The Lord is my portion. Hindi siya nag-design ng material, financial, anumang bagay na material para maging portion niya. Ang importante, mga minamahal, para sa Kanya, ang portion niya ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil kapag yung portion mo, yung imong bahin ang Ginoo, mga minamahal, wala na kay pangitaon pa. Palakpakan natin na ating gamahan ng Ginoong Jesucristo. Wala na po tayong hahanapin pa pag ang mahal na Panginoon ay nasa atin. Tingnan po ninyo ang maraming tao sa ating panahon ngayon. Kahit hindi po sila magsabi, but we know privately, mga minamahal, na sila po ay struggle sa kanilang buhay. Bakit po? Hindi nila kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi nila kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Iba kapag kasama natin ang Panginoon. Iba ang buhay ng tao na hindi kasama ang Diyos. Kapag ang taong hindi kasama ang mahal na Panginoon, kapag may mabigat na problema, may mabigat na suliranin, mga minamahal, takot na takot. Kapag ang taong walang Diyos, hindi pinapatnubayan ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, mga minamahal. Kapag may mga karamdaman, hindi niya alam kung siya patutungo, mga minamahal. Kakaiba kapag kilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi na po, mga minamahal, hindi ka na nag-iisip kung saan ka pupunta. Kapag may karamdaman ka, kapag may problema ka, kapag ikaw ay nasa bingit, mga minamahal ko, ng suliranin, alam mo kung sino ang iyong tatawagan. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa gawain ito, nasaksihan mo sa iyong dalawang mata kung paano ang Panginoon ay nagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable na mga sicknesses. Pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, mga pilay nakakalakad, yung mga inaalipin ng demonyo, pinapalaya ng Panginoon. Yung mga kitongin, linilinis ng ating dakilang Diyos. Ultimo, ang mga patay ay binubuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa iyong nakitang mga patotoo, mga minamahal, sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, your personal experience, mga experience ng marami nating mga kapwa mananampalataya,
mga minamahal, nakumbinsi tayo na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are 100% convinced na ang Diyos dito ay totoo. Bakit nakita natin ang pagkilos ng Panginoon? Hindi lamang sa ating mga pribadong buhay, kundi nakita natin ang pagkilos ng makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon sa mga buhay ng ating mga kapwa mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Say amen. Kaya pag may mga karamdaman tayo, confident tayo na meron tayong dakilang Diyos na manggagamot. Pag meron tayong problema, confident tayo. Dahil meron tayong Diyos na naglulutas ng mga problema. Kapag tayo po'y nasa panganib, confident tayo. Dahil meron tayong Diyos na nag-iingat. Meron tayong Diyos na magliligtas. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga taong walang Diyos. Yung mga taong mga minamahal, wala sa lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag may karamdaman, mga minamahal, mababahala. Tatakbo sa doktor, tatakbo sa ospital, ngayon walang kagalingan. Mga minamahal, siyempre pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na maranasan yan ng maraming mga tao upang ang mga taong ito ay magsaliksik sa Panginoon, maghanap sa mahal na Panginoon. Dahil kung minsan, kapag ang tao mga minamalay sagana, kapag ang tao ay walang problema, walang suliranin, minsan ang mga tao ay hindi hinahanap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapahintulutan ng ating dakilang Diyos na magkaroon ng problema, magkaroon ng suliranin, magkaroon ng karamdaman ng tao upang ang tao ay hanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya sa atin, mga minamahal, dati-rati, puspos tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman, problema na walang kalutasan. Ngunit nang makilala natin ang mahal na Panginoon, dumalo tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang karamdaman natin ay pinagaling. Ang mga problema natin ay linutas. Hanggang ngayon, patuloy tayong naglilingkod upang ipamalas sa ating mahal na Panginoon ang ating taus-pusong pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa mabubuting gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos. Say amen. Napakabait ng ating mahal na Panginoong Kristo. Bagamat sa kabila ng kabaitan ng mahal na Panginoon, may mga pagkukulang tayo, may pagkakasala tayo, pero ang habag ng mahal na Panginoon ay hindi nagmamaling. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ang kailangan lamang nating manatili sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Na kahit anong mangyari, huwag tayong lalabas sa presensya ng Diyos. Amen? Huwag tayong lalabas sa presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos, para itong payong mga minamahal. Amen? Kapag ikaw ay lumabas, gusto mong hindi mainitan, magdala ka ng payong para maliliman ka. Pag panahon ng tag-ulan, gusto mong lumabas, gusto mong hindi maulan, mabasa sa tubig ulan, magdala ka ng payong. Kasi yung payong, yun ang covering natin. Panahon ng tag-init, covering natin yung payong. Panahon ng tag-ulan, covering natin yung payong. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So kailangan palagi tayo nasa lilim ng payong. So ang presensya ng Panginoon ay parang payong natin. Kailangan palagi tayo nasa lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa gitna ka ng pagsubok, huwag kang lalabas sa lilim ng presensya ng Diyos. Nasa gitna ka ng karamdaman, manatili sa ilalim ng lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay nasa gitna ng kagipitan, manatili sa ilalim ng lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil as long na ikaw ay nasa lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon, covered ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil nasa ilalim ka pa rin ng covering ng presensya ng ating pinakamamahal. Just imagine, kapag lumabas ka, when you go outside, sa covering ng presensya ng ating mahal na Panginoon, maraming mawawala sa iyo. Hindi lang ang presensya ng mahal na Panginoon. Yung joy, yung peace, yung happiness, mawawala sa iyo. Maging ang comfort,
yung safety, yung security, yung wisdom, yung knowledge, yung understanding, mga minamahal na spiritual na bigay sa iyo ng mahal na Panginoon. It is more than treasure. It is more than gold. And yung mga bagay na yan, kapag yan ay mawala sa iyo, ano kaya ang mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano kapag siya po'y humiwalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Nagiging miserable ang kanilang buhay. Nagiging magulo ang takbo ng kanilang buhay. Nagkakabuhol-buhol, nagkakawendang-wendang ang takbo ng kanilang buhay. Bakit po? Lumabas sila ilalim sa lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya once you go outside from the presence of the Lord, your life will be miserable. Magiging miserable ang buhay mo. Maniwala kayo. Sino po yung nag-backslide dito? Na bumalik paglipas ng ilang taon. Naging masaya ba kayo sa pagtalikod sa mahal na Panginoon? Naging masaya ba kayo sa paglabas sa lilim ng presensya ng Diyos? Hindi po, mga minamahal. Naging magulo ang inyong buhay. Bumalik kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hinahalap-halap ng inyong mga kaluluwa ang paghipo ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin, sa gitna ng kahirapan, gitna ng kawalan, ano man yung mga question natin sa puso, sa isip, manatili pa rin tayo ilalim ng lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. You want joy? There's joy in the presence of the Lord. You want peace? You want happiness? Gusto mo ng comfort? Gusto mo ng security? Gusto mo ng safety? Hinahanap mo yung mga bunga espiritual. Stay in the presence of the Lord. Manatili tayo ilalim sa lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang presensya ng Diyos, ito po ang nag-uorganisa ng ating mga buhay. Ito ang nagsasaayos ng ating buhay. Kapag wala ang presensya ng Panginoon, magulo, masalimuot ang buhay ng Kristiyano. Pero as long mga minamahal na nandyan, ang presensya, nasa ilalim ka, nananatili ka sa ilalim ng lilim ng presensya ng mahal na Panginoon. Makikita mo, magkakagulo ang buhay ng marami, magkakagulo ang mga tao sa ating paligid, pero mga minamahal, isinasaayos pa rin ng Panginoon ang ating mga buhay. Dumating yung COVID, magulo ang takbo ng buhay ng mga tao. Ngunit tayong mga anak ng Diyos, pinapayapa ng mahal na Panginoon nating mga puso. Why? Dahil tayo po ay nanatili ilalim sa lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Isang kapatiran po natin, siya po'y nagkaroon ng na-disappoint po siya sa paglilingkod. Nagtatanong siya sa kanyang sarili, kailangan ko pa bang magpatuloy o hindi na? Pero sa isip niya, sa puso niya, kinakausap pa rin siya ng presensya ng Panginoon. Anak, huwag kang tatalikod. Manatili pa rin na naglilingkod sa akin. Yun ang kanyang ginawa. Dumadalo pa rin sa gawain. Pagkat nararamdaman niya ang kabigatan sa kanyang puso, sa mga problema na kanyang kinakaharap. Nagpupuri pa rin, nananalangin pa rin, nagsusumika pa rin kaya pinakalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang araw, alas 6 ng umaga, siya po'y nagsisibak ng panggatong habang yung kanyang beloved wife ay nagluluto sa kusina, naghahanda para sa pagkain ng kanilang mga anak, mga minamahal. Nagulat siya, biglang nagsigawan, yung time na yun maulan. Ilang araw na pong umuulan. Nagulat siya, biglang nagsigawan yung mga tao sa kanilang paligid. Yung pala mga minamahal, ang laki-laki ng landslide nandun sa bukid, tapat na tapat sa kanilang bahay. Maraming bahay, pero nakatapat sa bahay niya, mga minamahal. At alam po ninyo, wala siyang ibang maisip kung tatakbo sila mag-anak, 3 ang kanyang anak. Kung siya'y tatakbo pa kaliwa, tatakbo pa kanan, lalo na kung tatakbo pa unahan, tiyak na bagay, maabutan sila ng napakakapal na lupa
na gumuho, mga minamahal, papunta sa kanila. Alam po ninyo, mga minamahal, inipon niyo yung kanyang anak, yung kanyang asawa. Doon sila sa loob ng bahay, mga minamahal. Sila po yung nanalangin sa mahal ng Panginoon, na sila po yung ingatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ganun po tayo, mga anak ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kapag tayo nasa bingit ng panganib, isa lang ang Diyos na ating tinatawagan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagulat siya, mga minamahal, iningatan siya ng ating mahal na Panginoon dahil pagtapat ng makapal na lupa, mga minamahal, sa kanilang bahay, ito'y nahati sa dalawa, mga minamahal, nahati sa dalawa. Dinaanan lang yung kanyang bahay, yung maraming bahay sa paligid na hindi Kristiyano, lahat po yun ay sinagasa, mga minamahal ko, ng makapal na lupa, bunga ng pagguho nito, mga minamahal, landslide. Pero yung bahay niya, iningatan ng ating mahal na Panginoon. Nagulat siya, mga minamahal, biglang naging dalawa yung lupa, mga minamahal, nahati sa gitna. Yung isa nagpakaliwa, yung isa nagpakanan, safety, ligtas na ligtas yung kanyang bahay. Grabing pag-iingat, grabing proteksyon. Sabi niya, mahal na Panginoon, kahit ako'y nagkukulang, ngunit ang pag-iingat mo ay palaging nariyan. Totoo po yan. Sometimes may mga failure tayo. Sometimes may mga pagkukulang tayo. Pero ang habag ng Panginoon ay nariyan. Bunga ng panalangin ng propeta ng Diyos. Bunga ng panalangin ng mga tao ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung walang mga manggagawa, walang pastor na nalangin sa atin, hindi natin tataglayin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Habang siya po'y nagdadrive, sinisyaran po niya yung mga tao. Kinikwento niya yung nangyari sa kanya. Isang araw, mga minamahal, habang siya po ay nagkikwento, nakasakay niya ang isang tao, sinisyaran niya. Sabi niya, hindi mo ba alam na yung boss ko ang nakakita kung paano kong iningatan ng Diyos na yung pinaglilingkuran? Dahil nakita niyo yung kanyang boss, habang po pabagsak yung makapal na lupa, meron pong isang malaking anghel na tumuyo, mga minamahal, para yung makapal na pagguho ng lupa ay hatiin sa dalawa at ingatan ang kanyang sariling tahanan. Ganun mag-ingat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Don't go outside in God's presence. Kahit anong mangyari, manatili ka sa ilalim ng lilid ng presensya ng mahal na Panginoon. Oo, may pagsubok. Yes, may problema. Yes, may suliranin ng Kristiyano. May kahirapan. Sometimes nalilito tayo sa ating mga hinaharap na mga pangyayari. But don't go outside in God's presence. Manatili po tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating buhay, ating kalakasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, awitan natin ang mahal na Panginoon. Dili ko ibaylo ang presensya mo, O Diyos. Sa mga butang, dining kalibutan, ayaw ibaylo. Ayaw ibaylo ang presensya, Diyos. Kaya ang mga butang, dining kalibutan, lumalabay ra. Apan ang imong presensya mulungtad hangtod sa kahangturan. Awitan nato ng Ginoo, dili ko ibaylo ang presensya mo. Manatili ilalim ng lilim ng presensya ng mahal na Panginoon. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, huwag lalabas sa presensya ng mahal na Panginoon. Nandun yung safety, nandun ang security, ilalim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo umawit po, ang minamahal. Para sa nakakalam ng awiting ito, tayo ba'y magbigay papurit luwalhati. Magpapasalamat sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Puri ka, yes, Lord.
Sa imong presensya, adunay kalipan. Sa imong Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Manatili ilalim sa lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag lalabas ilalim sa lilim ng presensya ng Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong suliranin, minamahal na dumating sa buhay natin, huwag tayong lalabas ilalim sa lilim ng presensya. Pag tayo lalabas, magiging miserable ang takbo ng buhay natin. At kahit anong mangyari, manatili ilalim sa lilim ng presensya ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupuri, nagluluwalhati, mahal na Panginoon. Dumadalangin na huwag mo kaming hayaang lumabas sa lilim ng iyong presensya. Manatili kami sa lilim ng iyong presensya. Na kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong suliranin, kahit anong kagipitan, kahit anong kaguluhan, kahirapan man, ay manatili pa rin kami ilalim sa lilim ng iyong presensya. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang lahat sa amin. Nabubuhay kami para sa iyo dahil sa iyo. Ikaw ang natatanging dahilan bakit kami nanatili naglilingkod tapat na gumaganap sa iyong kalooban. Dahil sa iyo lamang namin nasumpungan, mahal na Panginoon, ang buhay na may kagalakan. Dalangin namin ang patnubay mo. Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, manatili kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong dakilang pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may mga karamdaman. Sawayin po natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng ating mga webcast viewers. Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumama po kayo sumabay sa aming mga panalangin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus. Kami dumudulog, nagsusumamo sa iyong pag-ibig, sa iyong kahambagan, mahal na Panginoon. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa unang dalangin ng aming mahal na pastor. Ito po ipataw mo sa aming mga ulo. Anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas, sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out right now, and by the power of darkness, sickness be healed, problem be solved, infirmities begun, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang unang karamdaman, panghihina, panlupaypay, demonyo, panlalamig, pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out right now, and by the power of darkness, in Jesus' name, be healed in Jesus' name,
problem is solved in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. John 3 times. Huwag pong magbibiro. Tumalon po tayo ng may pagpupuri, pagpapasalamat. Luwalhatiin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo po lamang. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos para po sa ating minamahal na bisita. Yung kanyang beloved wife, kagabi tumawag sa amin, mga minamahal. Yung baby nila nasa ospital, 3 years old pa lang, meron pong brain cancer. Tumor, mga minamahal ko, sa utak. At malaki ang proseso, gagastusin. Tapos wala pang katiyakan, mga minamahal, siyempre bata po yan. At sila po'y, sabi ko, lumapit kayo sa mahal na Panginoon, dumalo kayo sa gawain para maghimala ang ating dakilang